Sa gitna ng banta ng fake news, may dalawang posibleng solusyon si Bataan Representative Geraldine Roman, pero hindi raw ito basta-basta. May usapin kasi ng karapatan at ng tiwala. Ang detalye sa Agenda Report ni Zandro Ochona. Dalawang hakbang ang nakikita ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na mabubuo mula sa serye ng pagdinig na isinagawa ng Kamara para labanan ng fake news. Una, ang pagkakaroon ng direktang kontrol ng pamahalaan at monitoring ng social media content sa pamamagitan ng DICT. Magsisilbi ang ahensya bilang watchdog para sa social media content at social media creators. Yun nga lang, posible raw lumabag ito sa konstitusyon. Say we're dealing with a basic and fundamental constitutional right, which is the right to freedom and the right to expression. In fact, such a measure, I had warned during our previous TRICOMs, may be questioned before the Supreme Court. And since it deals with a basic right, constitutional right, it will be deemed by default as unconstitutional by the Supreme Court. Ang pangalawang hakbang na nakikita ng kongresista, pagkakaroon ng self-regulation. This law is the least restrictive means. Now, doon naman sa aking proposal, sabi ko, dapat ang mga stakeholders, katulad ng mga journalists, should have its own self-regulating body. The kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas para sa ating mga mamamahayag, nakapag-usap na po ako sa iba't ibang mga stakeholders ng social media content creation, different associations of content creators, digital advertisers, digital marketing and PR firms, also the Global AI Council, also members of the academe. Nanindigan ng kongresista na dapat na talagang matigil ang pamamayagpag ng fake news, lalo na't nagagamit ito tuwing halalan. Taktika talaga yan to manipulate people and simply not right. It's immoral. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.